Okay, ito naman yung sasagutin nating question. Papaano po kung ang isang project ay natapos na at nag-umpisa na naman ng panibagong project? Magkaiba ang location at si project employee ay nagtuloy-tuloy sa matagal na panahon. Regular na ba siya o contractual pa rin? Okay, eto, meron kayong dalawang bagay na dapat tandaan sa isang project employment na valid under the law. Una, kailangan meron talagang project. Hindi pwedeng gawa-gawa lang. Meron talagang existing na project. Tunay, totoo, real project. Pangalawa, pinaka-importante, yung start and end ng project, ng specific project o undertaking, gawain, ay nakasaad sa kontratang pinirmahan mo, ipinaalam sa'yo at the start of your employment. Napaka-importante nun na alam mo sa umpisa pa lang ng iyong employment kung kailan matatapos yung specific project or undertaking na nakasaad doon sa kontrata sa iyong project employment contract. Ang tawag doon specific project or undertaking, dapat yung duration niya or yung scope niya specific nakasaad sa kontrata. Okay? Dapat alam mo kung kailan mag-uumpisa at kung kailan matatapos at naipaalam sa'yo ng employer sa umpisa pa lang ng iyong trabaho. Yung tungkol sa project-based agreement ninyo. Okay? Sa labor code, ang presumption po ay ang isang empleyado ay regular employee ng company. Presumption, ibig sabihin, ang burden of proof para patunayan na ang empleyado ay hindi regular employee ng kanyang kumpanya ay nakay employer. Ibig sabihin, kung sinasabi ni employer na project employment contract, yung kontrata sa pagitan naming dalawa, siya ang may burden of proof, siya ang dapat magpatunay na na-meet niya yung mga requirements under the law para masabing ang kanyang empleyado ay isang project employee o project-based employee at hindi isang regular employee. So, yun. Dapat alam nung empleyado yung start and end ng specific project and undertaking na nasa kontrata. And dapat meron talagang project. So, si employer ang may burden of proof na patunayan na meron talagang project. And nasabi niya sa empleyado at the start ng kanyang engagement, yung start and end ng project. Okay. Meron kasing actual case, nag-start yung project. Usually kasi nangyayari itong project employment contract sa construction industry. Okay. So, itong si construction company, nag-hire siya ng isang PIC, project in charge. Okay. So, itong si PIC, pumirma ng kontrata, project employment contract. So, pinirmahan niya. Okay yun, may consent sa employee na project-based employee siya. Now, pagdating doon sa kontrata, dun sa project-based agreement na yon, nung pumirma siya, meron siyang inilagay na date, yung araw ng pagpirma niya ng kontrata. Ngayon yung project, nag-start around May or June, parang ganon, May or June. Yung pinapirmahan sa kanyang project-based agreement, ayon doon sa date na inilagay niya, katabi ng kanyang signature, ay bandang August na. So, ibig sabihin, nag-start na yung project bago pa siya pinapirma ng project employment contract. So, may violation na doon sa employer. At dahil dito, ang sabi ng korte, si employee ay isang regular employee. Yun ang status ng kanyang employment. Bakit? Kasi hindi niya na ipaalam sa empleyado at the start ng engagement na ito ay project-based employee at may specific project na mag-uumpisa ng ganitong date and matatapos yung sa ganitong panahon. So, na-violate ngayon ni employer yung specific requirement para maging isang valid
project employee, yung kanyang empleyado. So, ang presumption is regular employee, yung kanyang na-hire na project in charge o PIC. Ngayon, eto din na, sinasabi ng batas. Halimbawa, na-hire ka una pa lang regular employee ng kumpanya. Pwede ka bang papirmahin ng project-based agreement later on? Halimbawa, na-hire ka as regular employee and then later on, nagbago isip ng kumpanya, papipirmahin ka niya ng panibagong kontrata na ang nakalagay doon ay project-based. Pwede ba yon? Hindi pwede. Kasi nung maging regular employee ka, naka-attach na sa'yo yung security of tenure, yung right mo to security of tenure, at hindi yun po pwedeng pawalang bisa ng isang project-based agreement na subsequently gustong papirmahan sa'yo ng employer mo. So, hindi po pwede yon. O ngayon, project-based ka, halimbawa, legit yung project, yung undertaking, existing yung project, na ipaalam sa'yo at the start, kung kailan matatapos yung project, pumirma ka, okay yon, valid yung project employment mo. After the project, nagtuloy-tuloy ka, walang pinapirmahan sa'yo, hindi ka tinanggal, hindi ka nag-stop na magtrabaho para sa kumpanya, ano ang mangyayari ngayon? Yung regular employment status, ngayon nag-attach na, okay? Kasi natapos na yung project, hindi ka tinanggal, nagtuloy-tuloy ka lang sa pagtatrabaho. Ibig sabihin, nag-attach na yung regular employment status. Okay? Nung natapos yung project, pero nagtuloy-tuloy ka. Okay? Ito naman yung isang question. Sabi niya, project-based po ang kontrata. Unang taon ng empleyado, pumirma ng 1 year. Then sumunod na taon, hindi nagpapirma. Tapos, nang meron nagreklamo, nagpapirma sila ulit. Tapos, sumunod 3 months, naging 1 month, tapos mga ilang buwan, endo na ang pinapirma. Meron po bang makukuha ang empleyado na years of service? Okay. Ganito yon ano. Yung paggamit ng salitang project o yung pagpapapirma ng project employment contract. Okay. Pinapayagan ito ng batas provided meron talagang existing na project. Hindi pinapayagan ng batas yung paggamit ng salitang project pero wala naman talagang proyekto. Okay? So, pag ginamit mo yung project, ibig sabihin dapat existing, tunay, real yung project kung saan mag-hire ka o magde-deploy ka ng mga empleyado doon sa particular or specific project na yun. Dapat existing yung project. Good faith, may good faith dapat sa part ni employer. Hindi dapat abusuhin yung salitang project para lamang maiwasan yung pagiging regular employee. Okay? So, hindi dapat magamit ito para mapawalang bisa yung right ng isang empleyado to attain regular status and magkaroon siya ng security of tenure. So, kapag yun na yung naging goal or kapag yun na yung nakikita nyong ginagawa ng inyong employer sa inyo, ibig sabihin may bad faith na. Okay? And pwede na kayong magreklamo. Alright. Kasi meron kayong right to security of tenure at meron kayong right na maging isang regular employee. Ang tandaan ninyo, ang presumption sa batas, ikaw ay isang regular employee. Ngayon, kung sinasabi ng employer mo na ikaw ay project-based, hindi ka regular employee, ang employer mo ang magpapatunay na lahat ng requirements na nakalagay sa batas, nakasaad sa batas, ay na-meet niya para ikaw ay maging isang legitimate na project-based employee. Okay. So, ikaw bilang isang project-based employee, pwede ka bang tanggalin anytime? Anytime na habang yung project ay undergoing pa o tuloy-tuloy lang? Hindi. Kasi yung project-based contract mo, yung period nun ay coterminous sa project. So, yung kontrata mo, ibig sabihin, ay valid o effective until the project continues. Habang nandyan yung proyekto, continuous yung kontrata bilang isang
project employee. Okay? Ngayon, pwede ka lang tanggalin within the duration of the project for just or authorized causes. Pero kapag natapos na yung project, pwede ka nang tanggalin ng iyong employer kasi yung duration ng employment mo ay coterminous sa duration ng specific project. Okay? Ngayon, yung nasabi po dito ni sender na endo na yung pinapapirmahan. Tandaan po ninyo, yung end of contract ay hindi isang otorisadong basehan or otorisadong dahilan or just cause under the labor code para tanggalin sa trabaho ang isang empleyado. So kapag pinapirmahan na kayo ng end of contract, that is tantamount to dismissal. Okay. So pwede kayong mag-file sa DOLE ng illegal dismissal case laban sa inyong employer.